Hi! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Hi! Well, anyways, tuloy-tuloy lang po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang malinformation na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik kabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi bagayan sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos sa may session sa katagal na kabayan, akalang mga paninira, maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa kapitbahay na social media. So magalang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Monday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check mo natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Sampagita. Meron siyang 17 na mga comments. Nandyan rin si Nemi Hasigawa. Meron siyang 34 na mga comments. Ines Santa. Meron siyang 21 na mga comments. Nandyan rin si Mary Flor Espirito. Meron siyang 20 na mga comments. And Alicia, meron siyang 16 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating mga silent viewer distinct channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi nisi-shares ng ating mga videos at doon sa ating mga viewers na subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yan ang guna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan, nanguna si Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan rin si Rose Guevara, Eloisa Taha from Riyadh, Saudi Arabia. I-shoutout natin si Michael Vinas, Maricel Navarro, Elsie Adaman, Moonflower. I-shoutout natin si Remy Nofiel, Emmy Mapalad, It's You Boy Break. Kasama rin natin si M.E. Annette Alegre, Percy Shalana, Evangeline Rirolye. Nandyan rin si Evelyn Garcia and hi to Emily Basog from La Union. At syempre, hindi rin kakalimutan, i-shoutout natin at mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At syempre, i-greet natin ng happy birthday sa lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, today dito sa Leyte mga kabayan ko, maulan at saka mahangin. Kasi nga nakapasok na 'di ba sa PAR or Philippine Area Responsibility yung tropical typhoon na si Pudol, mga kabayan ko. Na nakapasok na dito sa Pilipinas, ang pangalan sa kanya ay Goryo mga kabayan. O 'di ba? From Pudol naging Goryo. Si Goryo, sana hinaan lang po ni Goryo, no. Even though yung bagyo mga kabayan ko ay pupunta doon sa area ng Luzon, pero laging sinasabi dito na dadaan talaga yan dito sa Leyte mga kabayan. Kasi ang Leyte, ulit-ulitin natin dito, ang Leyte gateway kasi yan, para siyang daanan talaga ng bagyo mga kabayan before makakaabot doon sa kanyang destinasyon. Doon sa lugar po kung saan siya maghasik mga kabayan. So, papunta siya doon sa Luzon. Pero dito sa Leyte, ulan-ulan, tsaka meron nun pong mga hangin-hangin mga kabayan. Okay, so anyways, kahit mahangin dito at saka maulan, painitin ko po ang inyong mga umaga mga kabayan. Kasi nga ang daming nainis, ang daming na high blood. Pumunta yata sa hospital, karamihan sa mga didis mga kabayan dahil doon sa konserto o doon po sa joke ng concert ni Vice Ganda at kasama niya itong si Regine Velasquez mga kabayan. Di ba? Meron siyang joke doon, yung jet ski. Ang jet ski,
Holiday. Di ba sikat talaga eh. Grabe viral mga kabayan. So kinuyog ho ng mga DDS. Kasi doon po sa joke ni Vice Ganda mga kabayan ko, hindi yun nagustuhan ng mga DDS kasi daw parang nagmocking itong si Vice Ganda. Ang kanilang poon mga kabayan, parang kinotya, binalahura, parang ganun po sa tingin ng mga DDS. Pero sa atin, mga open-minded, hindi yon kasi yun po ay joke mga kabayan. At hindi yun first time na ginawa ni Vice Ganda mga kabayan. Diba? Correct if I'm wrong, mga DDS. Talang galit na galit talaga eh. Tapos nag-boycott mga kabayan. Tapos meron pa kasi silang plano. Meron kasing mga DDS, merong DDS mga kabayan ko na sila ay nag-request doon sa gobyerno ng Davao na ipapadeklara daw na persona non grata itong si Vice Ganda mga kabayan doon sa Davao. 'Di ba? Ipapadeklara ng persona non grata. On what grounds mga DDS? On what grounds? 'Di ba? Mas mabigat pa ho yung ginawa ng mga puo ninyo at saka ng mga suporta ninyo dito sa gobyerno natin. 'Di ba? Binabalahura ninyo si PBBM, binabalahura ninyo si First Lady Lisa Marcos at saka si Speaker Martin Romualdez. At ang gumawa niyan, walang iba, si Sara Duterte. 'Di ba? Pinapersona non grata ba itong si Sara Duterte at itong mga pamilya Duterte sa Pilipinas? 'Di ba wala? Tas doon lang sa joke ni Vice Ganda, apektado kayo. Apektado kayo, pero grabe ho yung attitude ng inyong poon na si Digong. So para maintindihan natin mga kabayan, ipapakita ko muna sa inyo yung video ni sa concert ni Vice Ganda. For more details, let's watch this. Nothing beats a jet ski holiday. Right now, from Manila to West Philippine Sea by jet ski. Get unlimited water bonding from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to EDS only. Pink allowance and BBMs are prohibited. Huwag niyo akong subukan mga putang ina niyo. Diba? High blood ang mga didis makabayan. Sabi nila, hindi daw yung joke. Para sa atin, joke yon. Pero alam niyo mga kabayan ko, ang dami nag-open letter, no? Ang dami nag-open letter eh. Mga 7 yata nakita ko ng mga didis vlogger, nag-open letter dito kay Vice Ganda, tas tinira nila ang nanay ni Vice Ganda mga kabayan, gunggong talano. Wala namang kinalaman ang nanay ni Vice Ganda mga kabayan doon sa kanyang joke. Unang-una, ang joke kasi ni Vice Ganda, yung jet ski holiday mga kabayan, di ba yung jet ski, sinabi ho yan mismo ni Digong. Correct if I'm wrong. Di ba? Yan kasi ang promise ni Digong na pupunta daw siya doon sa West Philippine Sea, tapos pagjujumbagin niya daw yung mga Chinese na nandun nanggugulo sa West Philippine Sea mga kabayan. Mag-drive daw siya ng jet ski, may dala siyang Philippine flag. Ginawa ba niya? Hindi. O, di ba? So, mismong ginawa yan or sinabi yan ni Digong. Hindi fake news ang sinabi ni Vice Ganda. Pero syempre, para sa inyo, masakit yon. Bakit? Masakit naman talaga yung katotohanan. Di ba? Ang ganda na nun. Ang ganda na pagkagawa no, ng joke ni Vice Ganda. Ang dami talagang nainis eh. Ang dami talagang nagulat makabayan eh. Tapos ang dami hong nanghihikayat na mga DDS na daw i-boycott nila yung lahat ng mga produkto, mga brands, ano man yan, establishmento na inendorso ni Vice Ganda makabayan. Ang dami talaga eh. Pati nga yung McDonald's. So, dahil po dito kay Vice Ganda makabayan, nag-viral yung McDonald's. Isa itong pangalan na to, ang McDonald's, itong pinapanawagan ng mga DDS na i-boycott na nila. Huwag daw silang kakain sa McDonald's makabayan. Kaya ba nila yan? Di ba ang dami hong mga produktong inendorso ni Vice Ganda? If not mistaken, di ba, yung Shopee, hindi brand ng Shopee, siyempre application makabayan. Ang Shopee, ang Santi Barley, di ba si Vice Ganda yan? Meron pang sa GameZone, sa CDO, Fantastic Tocino, tas meron pa siyang cosmetics na inendorso makabayan. Dito sa cosmetics, nandiyan po Lux Skin Beauty Talks, yung kay Bello, di ba? Meron pa Foot Soldier Manila, Ginhawa Reggie, ang dami hong mga inendorso ni Vice Ganda makabayan na yan po'y tinatangkilik ho na mga kilalang mga tao. Di ba? Kaya ba nilang i-boycott yung mga inendorso ni Vice Ganda?
I don't think so. Parang ano lang yan parang yung sa Sophia's ba yan na bake sa makabayan? Yung Julius, di ba? Yung sa Sophia's, na-boycott ba talaga nila yung Sophia's? Nagdaan ba yung kita ng Sophia's makabayan? I don't think so. Maraming beses na ho nilang ginawa yung pang-boycott na yan. Hindi yan epektibo makabayan. Bakit? Tingnan nyo po. Kung maraming mga DDS, sabi nila 20 million daw sila, 'di ba? 31 million, 32 million, ang dami daw mga DDS. Pero tingnan niyo po, 20 million lahat ang mga followers ni Vice Ganda Makabayan. Sabi ng mga DDS, 1 million daw yung nabawas na followers dito kay Vice Ganda. Mga DDS daw yung Makabayan. Yan po ay fake news. Kasi before po nag-vlog si Sir Ivan, tinignan ko yung account ni Vice Ganda, hindi naman pala 1 million yung nabawas kasi nakita nila sa Facebook nung una, 30 million. Tapos kinalaunan, naging 19 million makabayan. Sa Facebook kasi, kapag hindi mo i-click yung followers number makabayan, hindi mo talaga makikita yung exact na number kung ilan lahat ang iyong followers. Di ba ganyan yan? 20 million, 19 million, 18 million, pag ganyan. Na nakita nila na naging 19 million makabayan, nag-assume sila na 1 million na lahat ang nabawas na supporter or followers dito kay Vice Ganda Makabayan. Pero ang totoo yan is only 100,000 plus lang yung nabawas makabayan. 100,000 plus lang ho yung nabawas na followers dito kay Vice Ganda. Hindi naman yan malaking kabawasan dito kay Vice Ganda. Malaki pa rin niya makabayan. Tingnan nyo, 19 million plus ho yan. Ang daming followers po ni Vice Ganda. Tapos hindi lang po yan. Yan lang po ay sa Facebook makabayan. Hindi pa kasama doon sa Twitter or X. Hindi pa kasama doon sa YouTube. Hindi pa kasama doon sa mga followers niya na walang Facebook account or hindi gumagamit ng Facebook account makabayan. Yung mga nanonood lang po ng Showtime dyan sa TV, 'di ba? Hindi kasama doon. So marami talaga hong followers itong si Vice Ganda at hindi kabawasan at walang pakialam si Vice Ganda dito sa mga DDS. Kasi majority ng mga followers ni Vice Ganda ay mga Pinklawan, Dilawan, mga BBM support ng mga kabayan. Ilan na po doon yung mga DDS. Tingnan nyo, kung marami talaga mga followers na nanonood dito kay Vice Ganda Makabayan, umabot sana ng milyon yung nabawas. Diba? Correct if I'm wrong, mga DDS. Ito talagang math ng DDS Makabayan, nakakaduda talaga Basta math talaga nakakaduda itong mga DDS Makabayan. Hey, katulad sa kalampoon na si Sara Duterte. Basta math, nakakaduda yan. So, ano ba sa tingin natin Makabayan kung bakit yan ginawa ni Vice Ganda? Kasi nga 'di ba nakita natin siya noon na siya po ay sumuporta, if not mistaken, siya ay sumuporta noon kay Digong. Kasi nga nung una po na before pa naging presidente ito si Digong, 'di ba in-interview niya itong ni Vice Ganda ito si Digong Makabayan sa Gandang Vice. Nalalaban natin 'yan. 'Di ba siya po in-interview ni Vice Ganda itong si Digong. Pero what happened? Kasi alam nga natin, itong si Vice Ganda, talagang noon pa, siya ay isang Pinklawan, Dilawan Makabayan. Siyempre, in-interview niya itong si Digong nung panahon na yon kasi nga siyempre, si Vice Ganda, siya ay host. Naghanap siya dito ng mga kilalang tao na pwede niyang i-interview Makabayan. So, ng time na yon itong si Digong. Pero, dumating kasi ang panahon Makabayan na pinaklose ni Digong yung ABS-CBN. 'Di ba ang daming nagalit na mga artista noon? Lahat ho ng mga artista na affiliated as a member dito sa ABS-CBN nagalit talaga kay Digong, included itong si Vice Ganda Makabayan. Do you think mga DDS makakalimutan 'yon ni Vice Ganda? Makakalimutan kayo 'yon ni Vice Ganda ang ginawa ni Digong na ipina-close niya yung bahay ni Vice Ganda. Kasi yung ABS-CBN bahay ho yan ni Vice Ganda. Diyan kasi nakilala si Vice Ganda na naging Vice Ganda Makabayan. 'Di ba? Diyan nag-grow ang kanyang career, diyan siya nakilala bilang isang magaling na comedian Makabayan. Tas bigla lang on just a snap, 'di ba? In just a snap, pina-close ni Digong itong ABS-CBN. Kinimkim talaga ni Vice Ganda yung nangyari sa ABS-CBN. Talagang nagalit itong si Vice Ganda dito kay Digong Makabayan. Kaya nga
marami siyang mga jokes na tinitira niya, binabanatan niya itong si Digong Makabayan. At saka si Digong, he deserves it. Kasi grabe ang ginawa niya sa taong bayan. Not just sa ABS-CBN, not just sa mga artista dyan sa ABS-CBN, kundi sa buong Pilipino. Sa lahat ng mga Pilipino. Like for example, ipapakita ko sa inyo mga DDS at saka ipaalala ko sa inyo kung sino talaga ito si Digong. Kasi sabi ng mga DDS, hindi daw joke yung ginawa ni Vice Ganda. Ang gusto kasi ng mga DDS, ganito na klase na joke Makabayan. Challenge the Catholic Church. You are full of shit. At mabaho rin kayong lahat. Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang akong ganun. Paano ka maka-concentrate na yung Diyos mo pinako sa krus? Napakawala ng bilib. Ako ang Diyos tapos ipako mo ako? Putang ina. Sabi na sirado na ang Dewi. Sino dadating? Si Pope. Gusto kong tawagan na. Pope, putang ina ka, umuwi ka na. Oh, di ba? Ganyan kasi ang gusto na joke ng mga DDS Makabayan. Kasi nga di ba lahat ng mga sasabihin ni Digong, according sa mga DDS, joke lang daw yan. Pero ngayon, ang pure na joke, yan sinabi ni Vice Ganda. Yan talaga ay joke. Kasi yan po ay talagang nakakatawa. Pero sa inyo, masakit sa tenga. Di ba? How ironic. Sige, babalik natin yung sitwasyon Makabayan. Ipagpalagay natin na ang binanatan ni Vice Ganda ay si PBBM. Ano kaya ang feelings, ano kaya ang gagawin dito ng mga DDS? Diba? Sigurado tayo sila ay matatuwa. Sigurado tayo na sila ay magpapalakpakan Makabayan. Standing ovation pa yan na palakpak. Correct ba wrong, mga DDS? Diba? Kung baliktad yun nangyari, siguradong happy sila. Pero in this case, ang binanatan kasi ni Digong, ang binanatan kasi ni Vice Ganda, yung si Digong. O, diba? Kulilat lahat. Iyakan lahat. Di ba masakit, no? Ganyan kasi ang dapat gagawin sa mga taong magonggong at sa mga balahura. Di ba? So, before nga pala tayo mag-proceed Makabayan, iserve na natin. Nandyan po ang ating mga viewers. Sila si Bundet Borromeo, Aurora David, Oldarico Angeles, hi to Mary Ann Biernes, Alfredo Bautista, isyarat natin si Nino Piramo, Ricardo Gabriel, hi to Delia Diaz, nandyan rin si Leo Moico, Sonia Darnaila, isyarat natin si Benedicta Vilma Hoson, Veroniki Antonio, kasama rin natin si Clement Miyamoto, Ninita Umali, hi to Sir Jaime Garcia, Derek Erwina Argilias, and Derek William Mayo. Mga kababayan ko, since si Vice Ganda, siya ay pinklawan, well, ipapakita ko sa inyo ang vlogger na pinklawan Makabayan. For more details, let's watch this. Alam niyo mga kababayan, kung meron pong pinaka-ipokrito or hypocrite dito sa Pilipinas, ito po ay ang mga DDS. Dahil akalain niyo po, nananawagan sila na i-cancel po si Vice Ganda. Sila po, ika-cancel daw po nila si Vice Ganda dahil hindi daw po nila nagustuhan yung naging joke ni Vice Ganda dun sa naging concert ni Meme Vice at ni Regine Velasquez about dun po sa jet ski holiday, no? Yung ginaya yung Jet 2 holiday. Sobrang hypocrite po mga kababayan dahil hindi po ba mga DDS po ang ayaw sa cancel culture? Di po ba sila yung nagsasabi na yung mga kakamping ay mahilig sa cancel culture? Pero ngayon, sila po yung nagka-cancel kay Meme Vice Ganda. Sa totoo lang, nakakatawa po sila dahil hindi naman po talaga nila kayang i-cancel eh. Hindi po effective dahil wala po silang bilang. No? So ngayon, bakit niya i-cancel si Vice Ganda? Nagsabi lang naman siya ng totoo. Ipinaalala lang niya sa mga Pilipino kung ano yung ginawang panloloko ni Duterte doon sa mangingisdang nagtanong sa kanya kung ano yung polisiya niya sa West Philippine Sea. Hindi po ba mga kababayan? Yan ang problema sa mga DDS, no? Yan ang problema sa kanila. Nasasaktan sila at natatakot sila na naaalala ng mga Pilipino ang ginawang pagbibiro at panloloko. Para po sa akin, panloloko yun eh. Ni Duterte noong 2016 election, niloko po niya yung mangingisda na seryosong nagtanong sa kanya. Ngayon, pinapaalala sa atin ni Meme Vice yung ginawang panlolokong yun ni Duterte, nasasaktan po ang mga DDS. Natatakot po sila na maalala ng mga Pilipino ang ginawang panloloko ni Duterte doon po sa mga mangingisda sa Palawan, if I'm not mistaken. Palawan or Zambales, no?
seryosong nagtanong pero ginawa mong katawa-tawa yung sagot mo, okay lang sana kung hindi mo tinupad pero naging maka-China pa. Kaya ngayon, pikon na pikon at kanya-kanyang content ang mga DDS na sinasabi nila ika-cancel daw nila si Meme Vice Ganda, hindi naman nila kayang i-cancel. Ika-cancel daw nila dahil po doon sa naging joke ni Meme Vice Ganda. Buti nga si Meme Vice Ganda, yung joke niya wala namang pong impact or negative impact sa Pilipinas. Yung joke ni Duterte, may impact po yun dun sa mga mangingisda na seryosong nagtanong sa kanya. Bibigyan ko kayo ng halimbawa ng isang DDS na ika-cancel daw si Meme Vice. Sabi dito ni Kipi Chu, eto po si Crisette Loretta Chu, if I'm not mistaken. Eto yung umiyak sa Quadcom hearing. Sabi niya, I personally will not be supporting any brand that has Vice Ganda as their endorser. Ayun mga kababayan, cancel culture. Akala mo naman effective kayo, wala nga kayong bilang. Matagal nyo nang gustong i-cancel si Vice Ganda. Pero, namayagpag po yung karir niya. Hindi po ba mga kababayan, hanggang ngayon, consistent po ang career ni Vice Ganda at marami siyang endorsement. At mukhang madadagdagan pa yan. Dahil maraming Pilipino ang natuwa dun sa paalala niya, dun sa jet ski joke niya. Ito po kasi yung sabi. Ito yung sabi ni Meme Vice na talagang ikinapikon ng mga DDS. Sabi niya dito, nothing beats a jet ski holiday right now from Manila to West Philippine Sea via jet ski. Yan, pikon na pikon ng mga DDS dyan. Sabi pa ni Meme Vice, get unlimited water bombing from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Yun, pikon na pikon. Sabi pa niya, promo applies to DDS only. Pinklawans and BBMs are prohibited. So talagang inasar niya talaga dito. At talagang pinamukha niya sa mga DDS na eto yung ginawa ng poon nyo. So hindi niya dinama yung mga kakamping at saka mga BBM supporter. Sabi pa niya, huwag nyo kong subukan. Ayun. Tapos nagmura. Ginaya niya dyan si Duterte. So yan po yung kinaasaran at kinapipikon ng mga DDS ngayon. Sa totoo lang, para po sa akin, wala kayong karapatang maasar or mapikon dahil totoo yung sinabi ni Vice Ganda. Walang nangyaring jet ski at bagkos naging maka-China pa. May umiyak pa nga pong mangingisda dyan dahil parang feeling nila binatray sila or tinraidor ni Duterte. Nagtatanong sila na maayos pero ayun ang sinagot. Hindi naman pala ginawa. No? So yan ang hirap sa inyo mga DDS. Ayaw nyo naaalala ng mga Pilipino yung kalokohan ng poon nyo. Yung kalokohan ng idol nyo. Dahil masakit ang katotohanan na kahit kayo nasaktan doon. Kahit kayo nalinawan kayo na niloko ni Duterte yung mga mangingisda doon. Pero pinipilit nyo na lang supportan si Duterte. At pinipilit nyo i-dismiss yung pakiramdam ng mga mangingisda doon. Na sila ay parang na-betray. No? Pinipilit niyang i-dismiss dahil kay bulag na sumusuporta kay Duterte, panatiko kayo. Kahit alam nyo na mali yung ginawa niya, sinusuportahan nyo. Ngayon, may isang komedyante, si Meme Vice Ganda, ang nagpaalala sa mga Pilipino via comedic act na pipikon kayo. Ika-cancel nyo. As if may bilang kayo. As if kaya nyo. Ilang beses nyo na siyang kinancel, hindi naman kayo nagtagumpay Dumami pa nga yung endorsement niya. So, ibig sabihin lang nito, hindi talaga kayo marami. Iilan na lang kayo at hindi kayo effective pagdating dyan sa cancel culture. Mga hypocrite lang kayo. Ayaw nyo ng cancel culture pero kayo ang cancel ng cancel. Dati pa yan Si Chris Aquino, kinancel niya yung Shopee. Pero hindi naman kayo nagtagumpay. Kayo ang hypocrite talaga. Ayaw nyo sa mga nagra-rally, aktivista, pero kayong rally ng rally noong 2024. Hanggang ngayon, may mga pagtitipon pa kayo. Galit kayo sa NPA, galit kayo sa makakaliwa. Pero si Duterte hindi nyo ma-call out. Bakit siya kamo sigaw ng mabuhay NPA? Bakit sinasabi dito ni Joe Masison, ang pinaka-best na recruiter daw ng NPA ay si Duterte? Bakit si Celis, ang midadong dating NPA, bakit nyo pinaniniwalaan? Hindi po ba mga kababayan? So, hypocrite talaga kayo. Nananalangin kayo para palayain si Duterte sa The Hague. Pero in reality, yung pinapanalangin nyo, minura-mura at ininsulto ang Panginoon na dinadasalan nyo ngayon. So, anong tawag sa inyo? Diba hypocrite kayo? Bakit kayo papakinggan ng Panginoon? So, yun mga kababayan, diba? Ganyan po ang mga DDS na ito. Well, anyway, di naman sila effective pagdating sa cancel culture.
Pero may mga reason kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay na ito, kung bakit may mga nagpapaalala sa atin ng mga ginawa na mali nung nakarang administrasyon at ni Duterte. At may reason kung bakit kamalasan or karma ang dinadanas ng mga DDS. May reason po lahat yan. At sa tingin ko, kahit manalangin kayo araw-araw, hanggat mali yung pinapanalangin nyo, hanggat hindi kayo yung tama, hanggat may mga naagrabyado na gusto nyo madihado na naman, hindi matutupad ang panalangin nyo. Imagine, may mga inosenteng nadami sa EGK, tapos gusto nyo, panalangin nyo ang tuparin ng Panginoon, at hindi yung panalangin ng mga pamilya ng EGK victim. Ano kayo? Sinuswerte? Hindi po ba mga kababayan? So kayo po, ano masasabi nyo dyan? No? Bago po tapusin ang video na ito, gusto ko pong sabihin ito. Sa mga nagtatanong, ito po yung stand ng Pangulo patungkol po sa impeachment ni Sara. Ang sabi dito, Marcos, Supreme Court didn't clear VP Sara of corruption allegations. So, kahit mismo ang Pangulo naniniwala na hindi po nalinis ng Supreme Court decision ang pangalan ni Sara Duterte. Ibig sabihin, hindi pa rin po sinasabi ng Supreme Court na inosente si Sara. Yan po yung pananaw ng Pangulo. Sa mga nagsasabi, bakit hindi nagsasalita ang Pangulo? Bakit ganito ganyan? Well, hindi po siya talaga dapat nakikialam dyan eh. Kasi kapag na-impeach si Sara at nagsasabi siya ng kanyang mga statement dyan, siya po ang sisisihin. Baka sabihin, inumpluwensyahan niya. Baka sabihin, dahil sa kanya kaya na-impeach. Kaya kung ako tatanungin, mas mabuti na hindi na lang siya nagsasabi ng mga statement. Pero sa mga nagtatanong, ayan po yung kanyang pananaw. Naniniwala siya na hindi po nalinis ng Supreme Court ang pangalan ni Sara Duterte sa naging desisyon nito. Totoo naman, only trial and not guilty conviction ang makakapagsabi na inosente si Sara. Hindi po yung pinigil na trial. Sabi nga 'di ba, kung walang ninenok, kung walang ninakaw, bakit takot sa impeachment trial? Kayo po mga kababayan, ano pong masasabi niyo sa binahagi ko sa inyo ngayon? Ilagay niyo lang sa comment section at huwag niyo pong kalimutang i-like ang video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po. Okay, so dagdagan natin mga kababayan tungkol dito kay Vice Ganda. Dito sa mga DDS, no, kahit aabot pa ho yan ng 1 million to 2 million ang nabawas sa mga followers dito kay Vice Ganda dyan sa Facebook mga kababayan, hindi ho yan malaking kabawasan sa pera ni Vice Ganda mga kababayan. Hindi. Kasi nga, yung Facebook ni Vice Ganda, yan lang po ay kanyang pang-snacks. Yan lang po ay kanyang parang pang-bonus makabayan. Kasi ito si Vice Ganda makabayan, siyempre fixed rate ho siya sa ang kanyang talent fee dito sa kanyang mga endorse. Mga in-endorse ho na mga produkto, establishmento, yung mga clinics, di ba? Fixed rate ho yan. Itong si Vice Ganda makabayan. At ang may malaki dito na nakuha na na pera si Vice Ganda makabayan dyan ho sa kanyang pagiging host sa It's Showtime. Malaki ho ang talent fee ni Vice Ganda makabayan. Kaya kung nakikita ninyo, sino dito yung artista sa Pilipinas na merong Cybertruck makabayan? Diba si Vice Ganda lang? Ang ibig sabihin, siya dito yung highest paid na artista / comedian sa Pilipinas makabayan. Tapos malaking kabawasan yung 1 million to 2 million po ng mga followers makabayan. I don't think so. Kasi yung 1 million to 2 million na mga DDS, hindi natin alam na sila ba talaga ay nanonood dito kay Vice Ganda. Kasi alam nila na si Vice Ganda ay isang pinglawan, dilawan makabayan. Diba? Ang ginagawa dito ng mga DDS, hindi yan epektibo. So makabayan ko, siya nga pala, naalala niyo ba itong isang DDS supporter na si TJ? Yung napag-usapan natin during doon sa eleksyon na dumaan makabayan, yung lagi pong nainira doon sa Bagong Pilipinas na candidate ng PBBM, yung si TJ. At saka siya po'y taga-Davao makabayan. Meron kasi nangyari the other day na siya pala ay inaresto ng kapulisan kasi meron siyang warrant of arrest makabayan. So, dito sa kanyang kaso, siya pala ay kinasuhan ng online libel. Pero as of yesterday, nakita ko doon sa kanyang account, o doon po sa ibang mga media makabayan, na siya pala ay nakalaya na kasi siya ay nagpiansa ng 48,000 pesos makabayan. Isipin nyo, malaki pala yung piyansa ng online libel. Dito sa kaso ni Trillanes, ang kanyang false statement na kaso makabayan, ang piyansa doon is only 18,000 pesos. Kaya nga tama tayo na sinabi natin kahapon na
magaan lang na kaso itong kay Trillanes mga kababayan na false statement. Versus dito kay TJ na online libel mga kababayan, ang kanyang piyansa is 48,000 pesos. So malaki. Sino ang kanyang kalaban, Sir Ivan? Kasi according po sa nakita ko doon sa comment, nagbasa-basa ko doon sa mga comment ng kanyang mga followers, doon po sa comment po ng mga ibang mga vlogger, nabasa ko doon na ang issue pala dito ni TJ is about sa taga Toyota Davao mga kababayan ang kalaban pala ni TJ. Kasi meron pala siyang na-vlog last year na kanyang sinisiraan yung Toyota Davao mga kababayan. Siguro meron siyang service kasi tinignan ko hinanap ko kasi ang kanyang video mga kababayan. Hindi ko na nakita. Pero meron kasi mga screenshots. Ibig sabihin, sa tingin ko lang sinisiraan niya yung taga Toyota mga kababayan. Kasi according doon sa comment ng mga netizen, meron palang Toyota na service itong si TJ noon. Siguro hindi niya nagustuhan, hindi niya siguro nagustuhan yung after sales ng Toyota ng Davao mga kababayan. So maraming beses siguro siniraan ni TJ hanggang naapektuhan yung kanilang sales ng taga Davao. Sila na ay nag-file ng complaint dito kay DJ. And the other day, lumabas na yung kanyang warrant of arrest mga kababayan. Diba? Tapos sabi pa ng mga followers ni TJ na sentimo lang daw yung 48,000. Well, nakita natin sa estado dito ni TJ na talagang kilala ho yan si TJ Makabayan at marami siyang mga followers. So kung sabihin natin to yung 48,000 pesos ni TJ na kanyang pampiyansa, sabi po ng kanyang mga followers na yan lang daw ay sinsilyo lang or sentimo lang kay TJ, siguro totoo yon. Kasi nga malaki siya na vlogger Makabayan or kilalang kilala na vlogger. Kaya nga siya ay pinailan po ng libel case, online libel ng taga Davao kasi daw napektuhan yung sales ng taga Davao na Toyota Makabayan. Pero kapag mag-declare DDS ang taga Davao Toyota or Toyota Davao na sila ay nabawasan ng malaking sales dahil dito kay TJ, pwede kasing hahabulin nila ito si TJ at pagbabayarin ito ng mga milyones makabayan. Ang dami ang mga ang mga milyones. Pwede kasi pagbabayarin nila ito si TJ ng milyones makabayan. Hindi lang 1 million, hindi lang 2 million, 3 million. Kasi nga Toyota ho yan. Toyota Davao yan. At kapag makikita dito ng korte na meron talagang probable cause ang kanilang i-final na complaint dito kay TJ, well, hahabulin talaga nila ito si TJ. At siya ay pagbabayarin ng probably nasa 5 million pataas yan makabayan. Diba? Ganyan yan, DDS. Huwag niyo sasabihin na sentimo lang yung nabawas dito kay TJ. Hahabulin yan ng taga Toyota. Tingnan nyo makahabaan ko, unti-unti na nakakarma dito yung mga DDS, no? Nakarma na ang mga DDS. Pero pong DDS na merong giling-giling, tsotsakan, viral video yung nandun sa Hong Kong. Yun po isang DDS supporter mga kabayan. Taga Davao. Naging sumikat talaga Diba? Sumikat talaga yung taga Davao ngayon. Ang daming kalokohan So anyways mga kabayan ko, siya rin po natin, nandyan si Edison Sotelo, Filma Cabato, Tinkerbell, Rita Mejia, Marilo Bidnarek from Ilocos Norte, nandyan rin si Amelia Gutierrez from Laguna, hi to Abing Sulet, Joy Manipes, Lee Barcelona from USA, California. Hi to Ashen, Tony De Los Rios from New Jersey. Nandyan rin kasama natin si Shirley Risman, Josephine Gallego, Lito Bungalan. Shoutout sa Bungalan family na nandyan sa Muntinlupa City. Hi to Marilyn Digma, Fibron Yula from Kuwait, Leonardo Manansala, nandyan rin si Pin. Hi to Oldarico Angeles, Maribel Borja, and hi to Ma'am Sonia Hasigawa. Meron nga pala nag-comment itong nagangalan na si Edison Sotelo kasi siya ay nagpapasalamat mga kabayan na na-shoutout daw ang kanyang pangalan. Bakit daw hindi sina-shoutout ang kanyang pangalan doon sa ibang mga vlogger mga kabayan? Siyempre, mga kababayan ko, dito sa ating channel, pinapahalagahan ni Sir Ivan ang aking mga followers, mga subscribers. Kasi kung wala kayo, wala rin si Sir Ivan. Kaya nga, it's my duty and honor na i-acknowledge kayo or i-shoutout kayo. As long as nandun lang nauna, di ba? Merong top 20, top 25, kasama kayo sa mga laging naunguna sa pag-comment, di ba? Yan po ay isa-shoutout talaga natin. Basta kaya lang ni Sir Ivan. Siyempre, not the whole time. Hindi po lahat puro lang shoutout. Kasi nga, marami nang magrereklamo. Puro lang shoutout So again, siyempre, pinapalagan kayo ni Sir Ivan. Okay? So anyways, mga kaaban ko,
Ipapakita ko sa inyo yung programa ng The Big Five doon sa Radyo Pilipinas kasi nga sila na po yung nag-umpisa the other day, mga kabayan. Talagang nakaka-enjoy eh. Di ba yung The Big Five, sila ang grupo nila ni Coach Jarrett, grupo nila ni Mike Cervera, nandun po si Sangkay Janjan, kasama si Takeru Miyamoto, si Mark Ramos. Pero merong nadagdag, mga kabayan, sila si Chris Olo at saka yung isa yung nakalimutan ko ng name yung may tattoo dito sa may ligan. So, nag-umpisa na po sila last Saturday yata yun, if I'm not mistaken. So, ito po ang kanilang topic, makabayan. For more details, let's watch this. Kaya ang Big Five para sa lahat yan, hindi lang para sa amin. Kami lang yung magiging boses. Malay nyo, hindi nyo masabi si BP Sara kasama na namin. Ayun, yan tayo. Oh. BP, open invite yan ha. Punta ka dito anytime. Busy eh. Busy, nagbabakasyon. Ayan na. Sorry. Nadulas Ayan na. lang. Ayun naman, no? Oh, Nadulas lang. busy pa si BP Sara. Pero sana, no? Sa mga susunod na panahon, sana ma-invite natin at makapanayam natin dito. Ano ba ang unang itatanong mo kay Vice President? Oo nga. Ano bang tatanong mo pag dumating si Ang una BP? kong itatanong sa kanya, bakit ba ayaw niyang mag-explica o mag-explain patungkol dun sa mga ibinabatong issue sa kanya? Kasi Ay! napakarami eh. Oo, totoo yan. Oh, 'di ba? Ito nga sa Senado recently, 'di ba, nagkaroon nga ng hearing. Ano pala masasabi dun sa hearing, boss? Mga boss, ano masasabi sa hearing nung nakaraan sa Senado? Sige, boss. Ako kasi, kung tatanungin dun sa hearing, disappointed ako. Kasi parang ngayon, imbis na mapakalma natin ang taong bayan patungkol sa issue ni BP Sara, ang nangyayari ngayon, lalong nagagalit yung mga tao. Lalong umiinit lalo yung galit, para sa akin, kung natuloy lang sana yon, baka sakaling mapakalma. Kung mai-explain niya talaga na wala siyang ginawang kasalanan. Diba? Kasi kung wala kang ginawang kasalanan, ano kinakatakot mo? Diba? Ganun lang yun, kasimple. Teka ha, ako na mag-i-spokesperson kay Vice President Inday Sara. Sabi kasi ni Boss Mike, bakit daw hindi makasagot si BP Inday Sara sa mga issue sa kanya about sa plunder, sa graph. Paano ko sagutin ka ni BP Inday Sara na ganito? Ano ka ba naman, Boss Mike? Paano ko sasagot? Kahon na kahon ako. Ayan. Oy, by the way, ready na raw si Boss Mark. Oh. Boss Mark, pwede ka na ba pumasok? Yo. Boss Mark. Ayun, oh. Si Boss Mark nasa Ramos, likod. oh. Ayun. Ingay nyo eh! Maingay ba kami? Sorry naman. Natutulog ako, ang ingay nyo eh. Pero Nabulabog ka ba? Pasensya na, boss. Parang mas okay. sasabihin ko na sa inyo, walang Dito depensa lang. yan. Walang depensa yung mga Okay na yan. sumagot sa kanya. Ayun, oh, si Boss Mark, ano yan, live from the Caribbean ka, no? Caribbean, boss. Cayman Island. Cayman. Boss Mark, anong balita sa atin dyan? Ganun pa din, wala pa din silang depensa. Yung kampo ni Inday Sara. Same pa din. Oo nga, wala pa rin depensa hanggang ngayon kay VP Sara. Anyway, pero speaking of VP Sara, di ba nga nag-hearing sa Senado nitong nakaraan? Tapos, merong speech doon si isa sa mga senador natin. Papangalanan ba natin yung isang senador? Pangalanin na yan. Pangalanan na natin. Oo. Kailangan na. Si Senator Amy. Oo. Ano sabi? Ano daw tanggalin na lang daw yung bonjing doon sa sa Kamara na speaker. Yung Sino bonjing yun? na Sino speaker. yung bonjing? Kasi kung bonjing ang pag-uusapan, Napakaraming bonjing sa Ako yun. Pilipinas. Sige. Di ba kakatayong bonjing at? Oo, tanggalin na raw. Sino ba yung bonjing na yun? Boss Take. Hindi kasi kung titingnan naman talaga natin, mukhang si Speaker Martin naman talaga yung pinapatamaan niya doon. Pero nakita naman natin yung sagot Sumagot si Princess Abante, sabi ni Princess Abante, wag mong pakikialaman yung kusina, wag ka magsasandok sa hindi mo kusina. Tama. So ang nakakatawa kasi doon, ang daming word na pwedeng gamitin, bakit sandok pa yung ginamit? Buti pwede. Sandok talaga. Bakit sandok, di ba? Alam naman natin pag sandok mahaba, di ba? Oo. Buti hindi ginamit, boss, na hindi ka naghiwa ng manggang kalabaw. Ay, oo. Maraming ganun Sa kusina. Matindi yun. Sa kusina, oo. Pero dapat bang ginawa yun ni Senator Amy? Pero sa akin dapat, alam nyo bilang public servant, dapat tigilan na natin yung ganyang mga parinigan. Tama. Mas maigi siguro tumutok tayo doon sa mapapakinabangan ng ating mga kababayan. Dahil syempre hanggang ngayon alam naman natin yan na marami pa rin mga kababayan tayo
nangangailangan ng tulong ng mga yan. Yes. Oo, di ba? Ano pa mang tawag nyo, mangga, bonjing, buday o ano pa man. Sandok. Di ba? Sandok. Kailangan ng tulong ninyo ng taong bayan. Pero kasi insan may kasi yung yung naging problema ngayon ng Senate, bumaba yung trust rating nila. Ngayon ang sinisisi Ninong nila. ng Senate mismo. Oo. Ngayon ang sinisisi nila ngayon dahil daw sa impeachment daw. Parang gano'n natin yung labas eh. Pero sa totoo talaga kung titingnan natin yung trabaho, kasi yung paggawa ng batas both both legislative yan di ba? Senate tsaka House. Napag-iwanan talaga yung yung Senate. Oh. So doon pa lang yung trabaho pa lang nila kulang-kulang na naiiwanan na sila. So ang may problema doon sila mismo, hindi yung impeachment. Malamang isang part din yung impeachment, malamang. At saka boss, ang problema kasi ngayon nararamdaman ng mga kababayang Pilipino natin na yung Senado ay hindi Senado ng mamamayan. Kung hindi parang Senado na naglilingkod sa isang politiko o isang tao lang. Naku, At saka ang problema ngayon mga partner ang Senado kasi mukhang naiimpluwensyahan ng ibang malalakas na opisyalis ng gobyerno o politiko. Katulad na lamang yung nangyari doon sa impeachment. Hindi talaga katanggap-tanggap sa mga kababayang Pilipino natin kaya nag-iingay ngayon yung mga kababayang Pilipino natin. Ay, by the way, bago po tayo magpatuloy, all views expressed here are our own. Hindi po yan hindi po yan wala pang kinalaman. opinion ng Radyo Pilipinas o ng gobyerno. Amin lang po yan. Personal namin yan. Sandali. Pero sasagutin ko yun Ito, si Boss Mark, meron sasabihin. Oo. Hindi kasi ewan ko sa inyo, pinag-uusapan nyo, bonjing. Nung isang linggo lang, talagang may mas malakas na bonjing talaga ang matunog na bonjing. Yung hindi sumipot doon sa boksingan. Yun ang talagang bonjing para sa akin. Sino ba yun? Sino ba yung bonjing na yun? Taga Davao ba? Sino ba yung boxing? Maraming bonjing. Hindi ako makatawa Sino ba yan, Boss Mark? Sino ba yan? Taga Davao ba? Di baste. Ang lakas ng loob maghamon ng suntukan, di ba? Bumabanat ka na naman, Mark. Yan tayo Ang lakas na ng loob. Pasensya na po kung inuulit ko sa kanila kasi wala ko silang headphones. Hindi na naririnig sinasabi ni Boss Mark. Oo. Yun. Pero sasagutin Yun ko ang yung mas bonjing para sa sinasabi ni akin. Jake Correct. na hindi masaya ba ang ilan? O ano ba? Kaya bumaba ang trust rating ng Senado? Ang problema kasi ngayon, kita naman natin yung iba mga nasa lansangan, nagpo-protesta at isinisigaw na dapat matuloy yung impeachment kasi unfair nga naman sa mamamayang Pilipino, lalo na sa mga taxpayers, na may isang politiko na hindi mapapatunayan yung kanyang sarili kung siya ba ay nagkasala or hindi. Kaya ngayon, ang panawagan ng mga kababayang Pilipino natin, sana kahit papaano dinggin nila na matuloy yung impeachment. Ayun na nga. Na kahit papaano mapatunayan na yung isang politiko pagka may mataas na posisyon sumasalang sa trial bago sana i-dismiss or i-acquit si Vice President. Kasi ganito yan, boss Kung may natutuwa, may nalulungkot. May nalulungkot, may natutuwa. So kung may nalulungkot sa nangyari, may mga natutuwa. Una na dyan, syempre, sila Senator Bato, sila Amy Marcos. Tama. At hindi ko mabanggit yung Marcos, nahihirapan akong banggitin. At yung bang isa pa, yung sila Robin Padilla, kita mo naman kahit sunugin daw siya, ang mangangamoy yung kanyang pinapanginoon daw na politiko. Isa pa nandyan si Bongo, nako, iba na, muntik na iba masabi ko, no? Kasi alam nyo, talaga bawal dito, bawal. Oo, mahirap ngayon na magsalita ng nakasanayan. Yes. Pero yan, sila Senator Bongo, sila Cayetano, at iba pa. Di ba? Correct. Marcoleta. So, yan, si Senator Marcoleta na talaga naman sabi ng iba, pinaglaban lang daw niya yung due process at doon lang daw sa tama. Pero kung inyo mapapansin, yun din naman lahat ang sinasabi nila Lahat daw sila ay para sa tama. Sino ngayon na mali? Lahat tayo, tama. O di tama rin pala tayo, no? Tama rin pala tayo sa impeachment. Oo. Ang nangyayari kasi mga share dyan sa Senado, yung iba kasi parang lumalabas hindi na senador ng taong bayan Tama. Parang ang nangyayari, may mga nagiging senador lang dyan, binabaon ng mga grupo nila para tagakagat sa mga kaagat din doon sa mga amo nila. Parang nagiging sandata ba para mapagtakpan yung mga ginagawa nila, Tulad ng mga alaga ni Digong dyan.
Oo. Ano naman yung masasabi nyo sa sinabi ni Bato na kung papipiliin daw siya, kung taong bayan o mga Pilipino o digong, ang pipiliin niya ay ang taong bayan. Taong bayan daw. Naniniwala ba kayo doon? Hindi ako naniniwala doon. Naniniwala ka bang may buhok siya? Parang Patubo mo na siyang buhok para maniwala ako. Parang ganun yung sagot Parang, nun eh. parang mas madali pang maniwala Parang na ano yan magpapabuksa no? Parang ano lang yan parang nakambal lang doon yung sa jet ski yung sasakay. Pupunta na Scarborough siya tapos itatayo yung watawat ng Pilipinas. Kasi ngayon yung mga politiko natin, mga brother, no? Yung mga politiko natin, ang hirap ng paniwalaan lahat yung mga sinasabi nila. Yes. 'Di ba? Hindi mo na alam kung ano yung totoo at hindi. Kasi tingin natin lahat laging kasinungalingan yung sinasabi. Dahil wala naman nangyayari, wala naman natutupad sa lahat ng mga ginagawa nila. 'Di ba? Tulad ni BP Sara. Sabi niya gusto niya ng bloodbath. Ngayon sinisip pa yung Supreme Court, kasalanan nila eh. Diba? Hindi nila tinuloy eh. Oo. Diba? Teka, puntahan nga natin yan. Ano ba sinabi ni BP Sara dyan? Sabi kasi ni BP Sara, pakita nga nung picture. Gusto ko talaga ng bloodbath. Pero sa kasamaang palad, hindi na yun mangyayari ngayon, sabi niya. Diba? Gusto ko talaga niya yun eh. Ano ba masasabi niyo doon? Kasi ito ata, in the first place, no, abogado niya naman yung nag-file ng ng certiorari, di ba, si Torion? Hindi lang. Hindi lang abogado. Siya mismo ang nag-file ng petition for certiorari. Diba? So, hindi ko alam kung sinong Hindi, pasensya na. Pero, At hindi lang isang abogado yan. Oh. 16. 16 yan. Yung sa kanya pa lang. Tapos yung malupit pa dito, no, sasabihin niya gusto niya magkaroon ng bloodbath. Nung pumabor sa kanya yung Supreme Court, nag-celebrate. Nagpa-party bigla na. Nagpa-party bigla. Kaya nga, Hindi ko alam kung... kaya nga papasok tayo dito sa mga sinasabi ng mga ito kung ano ba talaga totoo. Kasi hindi na natin alam kung ano yung totoo sa kasinungalingan nila eh. Di ba? Pag ba ano? Sandali. Maisingit Sige, ko lang Boss po. Mark. Go. Sabi nyo, hindi natin alam kung ano yung totoo. Yung kay Marcoleta, maisingit ko lang kasi ilang araw na. Ayan na. Halos Marcoleta, 40 araw ka nang nakaupo dyan sa Senado, wala pa din yung 2,000 pababa na 2,000 pababa, libre na ang kuryente. Totoo pa ba yun o pang-election lang? Naisingit ko lang. Oo, yung kay Marcoleta, no? Yung sa 2,000 pesos na kuryente. Oo. Well, tingnan natin kasi bagong upo pa lang naman eh. Bigyan natin ng time, pero kung hindi niya magagawa, ibig sabihin, ginamit lang niya para sa kampanya. Ito yan eh. Kasi ang nakita ko diyan, napansin ko, nung naglatag siya nung 10 plano niyang unahin, no, o gawin, wala doon eh. Nandoon yung kuryente pero hindi na libre. Ang nakasaad na lang doon sa gusto niyang mangyari is yung VAT o yung value added tax is tanggalin. Pero yung 2,000 pababa na kuryente, wala na. Hindi ko na nakita yon. Hanggang ngayon, hindi niya na binabanggit yon. Oo nga, no? Ano malay natin kung baka sakaling, siguro manawagan na lang tayo. Unahan mo na, Boss Mark. Kalampagin mo na ulit. Bakit kakalampagin natin? Wala yan. Araw-araw ako nakakalampag sa kanya eh. Paring Mark, pwede naman ngayon dito. Tama, Ganito tama. lang naman yan eh. Kung inyo mapapansin, totoo naman yung sinabi ni Paring Mark, na nung eleksyon halos kada oras binabanggit yung 2,000 diskwentro o libre sa kampanya. Ngayon nanalo na narinig nyo pa ba? Kahit magpaliwanag hindi nyo na mapakinggan eh. The impeachment daw muna. Di ba? So ngayon, Baka ginaya lang ni mga bossing ni Senador Marcoleta yung style ni Digong na nangako parang sa West Philippine Sea. hindi Sasakay lang ng yun. jet ski. Meron din. Yung Hindi, 10,000 siguro, ni pero pwede Cayetano. mangyari yan, ha? Pwede mangyari yan, yung 2,000 ang wala nang babayaran. Siguro kinakailangan yung buong Pilipinas, lagyan mo ng solar panel. Yan. Pag nilagyan mo ng buong solar panel Pilipinas, pwede na mangyari siguro. Actually, inunahan na sila ni Presidente dyan. Di ba nung SONA, naalala nyo? Sabi ni Presidente, gusto niyang itaas yung lifeline rate ng kuryente. Yung lifeline rate kasi, yun yung subsidiya ng gobyerno sa mga kumukonsumo ng certain kilowatt hours. So right now, for 100 kilowatt hours pababa, pag na yun ang konsumo mo, pwede kang may 20% discount hanggang 100%. Pero kung ang proposal ni Presidente itaas siya to 135 kilowatt hours.
doon ngayon papasok yung sinasabi ni Marcoleta na 2,000 pababa. Oo. Ito kasi yan no? Maliwanag kasi yan na parang walang pagkakaiba sa ayuda. Ayun na rin naman yun. Subsidy yun eh. Ito kasi, kung si Senator Marcoleta mawalang galang, galit na galit ka sa ayuda, pero yung pinangako mo, Ayuda rin. walang pagkakaiba sa ayuda. Tama. Di ba? Ipinadaan lang sa kuryente. Yun. Oo. Pero yun nga, teka, balik tayo sa ano. Lumaba. Napalayo tayo sa ano eh. Kanino ba tayo? Sa sandok. Balik tayo kay... Balik tayo sa ano doon kasi yun ang mainit na topic ngayon yung sa Senate hearing. Ano, pag ba nagsabi ng igalang nyo ang Korte Suprema? Anong ibig sabihin sa inyo no? Pag igalang ang Korte Suprema. Ay, ibig sabihin nun talaga naman, ano yun responsibilidad nating mamamayan kahit sino pang posisyon o anumang estado ng buhay meron ka, responsibilidad natin yan. Na igalang talaga ang kataas-taasang korte ng bansa, di ba? Yes. Ngayon, ang tanong, sila ba kapag ka ba hindi pumabor sa kanila yung magiging pasya ng Korte Suprema, igagalang nila. Diba? Pero sino nagtatanong niyan, sila ba na ano? Kasi ang tanong dito, may nambabastos ba sa Korte Suprema ngayon? Wala naman nambabastos Merong nag-file ng MR pero hindi pambabastos 'yun. Proseso pa rin 'yun. Sabi kasi ni Cheese, wait lang sabi kasi ni Cheese. Okay. Ito sabi ni Cheese Escudero Miyembro ba sila ng Supreme Court? Korte Suprema lang ang bukod tanging pwedeng makapagsabi kung ano ang kahulugan ng saligang batas. Tapos may comment din siya na hindi, mamaya na yan. May comment din si Amy Marcos naman na ito patungkol to sa Kamara. Yung speaker nyo, palitan nyo, galangin natin ang Korte Suprema. Kaya ngayon nagtanong ako sa grupo. Wala naman nambabastos sa Korte Suprema, bakit nila sasabing igalang natin? Tinuturo sa eskwela natin yan eh. Diba, ang ibig sabihin nilang igalang ang Korte Suprema, wala nang pumalag, wala nang kumapila. So bawal pa rin MR, bawal pa rin. Pwede namang igalang ang Korte Suprema na aapila ka ng tama, legal. Tulad nung ginawa nila ng House, yung nagfile ng MR, yung motion for reconsideration. Ibig sabihin may paraan. At saka may mga speech din si Justice Leonen, Associate Justice Leonen, na ang Korte Suprema hindi sila Diyos. Nabanggit niya sa mga speech niya na okay lang, pwede niyo kami i-criticize. So, yung pag-criticize, hindi naman pambabastos yun eh. Magkaiba yun eh. Yung pambabastos, yung tawagin mong presidente na bangag na wala kang ebidensya. Correct. Ayun na pambabastos. Correct. Tama. Yun naman di maganda. Promise. Okay na naman, batikusin yung presidente, pero di ba, minsan nakakalungkot lang kapag kinakausap mo sila, ang laging narrative bangag eh. Ayan na nga Diyan na nga papasok yung kung ano lang yung kapaboran nila, doon lang sila. Pag hindi na pumapabor sa kanila, ayaw na nila. Pambabastos na ang tawag. Alam mo, Boss Mike, may mga nagsasabi. Sabi ng iba, yung ginawa raw na inilabas ng Supreme Court na unconstitutional yung impeachment ni BP Inday Sara Duterte, bias daw. Yung sabi ng iba, sabi naman din ng iba, impeachment pa lang daw pinag-uusapan dyan. May iba kasi gusto si Digong dito raw imbestigahan, pauwiin. Paano ngayon yan? Doon pa lang sa impeachment trial, sabi bias na. Paano pa kay Digong? Ang hahatol sa kanya, yung mga inappoint niya? Dating presidente. Digong. Yung dating presidente. Parang may nabasa ako at napakinggan ako na ang Korte Suprema rin naman ay kinatigan yung aresto at pagkakasampa ng kaso sa kanya sa ICC. Right. Decision yun nung 2021. Sabi ng Korte Suprema, si Leonen din ang nagdesisyon nun. Sabi ni Justice Leonen, obligasyon ng gobyerno ng Pilipinas makipagtulungan sa ICC. Ngayon, bakit hindi nyo mairespeto yung ganun? Correct. Double standard. So babalik uli ako doon na kapag kakapaboran nila, irerespeto nila. At yun din nasasabihin sa mga irespeto nyo. Pero kapag hindi na pabor sa kanila, wala na. Lalabas na yung mga salitang hindi lumalabas sa bibig natin ngayon. Na mga masasagwa, malalaswa, na hindi natin makain, na hindi dapat na naririnig ng mga kabataan, ng mga anak natin at magiging mga apo natin. Ang pangit din kasi nung dating nung nangyari sa Senate na may narinig akong lawyer ang sabi niya, parang content creator na lang daw yung mga senador natin. Na daw puro patutsadahan na lang daw. Tama ka. Mas level na pa si Sangkay. Hindi, eto ka yung mga brother eto nga.
ultimo yung vice presidente natin, mawalang galang. Kita mo naman yung sagutan, parang nagbablog na lang. Oo. Parang banat bay. Ay, sorry. Ay, grabe! Grabe tayo! Wala, bura. Ay, Okay! Dadala lang. Ay, masagot ko lang si Coach Garrett. Ulitin ko lang po, opinion lang po namin ito. Di po ito opinion ng management, ng Radyo Pilipinas at ng network. Amin lang po ito, amin lang. Opo. Sandali, maisingit ko lang. Teka, si Boss Mark, may sabihin. Si Boss Mark, oo. Sige, Boss Mark. Ayan. Pasok! Maisingit ko lang kasi sabi 'di ba, parang mga senador natin, mga content creator. Tapos nabanggit ni Boss Mike Cervera na yung vice presidente yung vice presidente natin. Boss Mike, tanong ko nga sa iyo, nagbabanta ka ba sa buhay? Nagbabanta ka ba sa buhay ng ng mamamayang Pilipino o nagbanta ka ba sa buhay ng vice presidente? Parang mas Yes, worse never yun eh. kong gagawin yan sa buhay ko kasi alam ko naman na masama yung magbanta ka at gumawa ka ng mga hakbang para mapahamak ang kapwa. Hindi natin gawain yun. Hindi, tsaka kung magbabanta ka Oo, pa sasabihin, hindi nakapaghanda yun. Di ba? Kumbaga hindi nga gawain ng content creator yung magbanta sa buhay. Tsaka yung tayo, nakikita nyo ho, di ba mga kababayan, yung mga pagsasalita natin ng mga mararaming mga word, yung mga PIPI, hindi natin ginagawa yan sa live natin eh. Doon sa mga DDS. Minsan lang. Hindi ko napipigilan yung sarili minsan. ko. Mawalang ako yung humingi na ng dispensa. Minsan sa sobrang syempre, sa inis, gigil mo na rin sa mga issue na nangyayari na hindi ka na pumapabor. Minsan di naman natin mapipigilan yun eh. Correct. Pero yung kanya talaga, yung talagang dinuduro ng mo, no, di ba? Oh, di ba? At saka, hindi naman ako vice presidente. Oh. At saka no joke. Correct. Yun talaga, no joke. Hindi siya nagbibiro nung nagbanta siya. Oo. So, ibig sabihin, impeachable yun. Ibalik natin sa kwento ng impeachment yun, guys. Oo. Sige, Boss Sangkay, may sasabihin ka. Kaya nga medyo nakakatakot si VP Sara maging presidente. Ito lang, imagine niyo. Presidente siya ng Pilipinas 2028. May nag-amok na senador, binanat-banatan siya. Then bigla siya magla-live, magta-tantrums. 'Di ba? Bigyan niya sasabihin, "Ikaw! Papadampot kita." Boss Sangkay, nangyari na yan, di ba? Hashtag Laila de Lima. Sa bagay. Di ba? So, ano bang ibig sabihin nun? Mana-mana lang? Baka mana-mana lang. Yung alin. Hindi. Minsan kasi ganito yan eh. No? May sa pamilya, mayroon talagang namamana. Di ba? So ano yung namanan? Maaari siguro yung estilo kung paano magsalita, kung paano magpahayag ng mag-deliver ng mga mensahe, yun siguro yun naman sa ama. Ibig sabihin nasa dugo talaga. Yung alin. Nasa dugo Yung talaga. alin kasi. Nasa dugo. Ibig sabihin kahit dumaan si BP sa mga kahit anong council, dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi natin pwede sabihin dito yung Brad. Delikado tayo dyan. Hindi, ang napansin ko talaga, walang self-control si VP. Ayun. At bilang isang presidente, ito nakita ko to kay PBBM, kay Bongbong Marcos. Na tuwing merong mga batikos sa kanya, kaya pa rin niyang tumayo. Biruin niyo yung pinaratangan siyang bangag, gumagamit ng kahit walang ebidensya, kahit AI yung inilabas na parang nagpupulot lang sa bilog, di ba? Bilib ako kay Pero nakita nyo yung tayo niya nung pag tinatanong siya, astang presidente pa rin. Yung tipong hindi siya nagagalit. Brad, may sagot siya dyan, naalala mo? It must be the fentanyl. Yun nga nakakapagtaka mga boss kay kay Pangulong Bongbong, hindi siya nagta-trash talk. Hindi siya nagmumura. Hindi nangahalik ng mga babae sa entablado tulad ni Digong. Right. Wala siyang ang problema kasi kay BP Inday Sara Duterte, yung anger management niya. Teka, may sagot ako dyan. Oo, may sagot si BP Sara eh. Sabi ni BP Sara, "Huwag kayong maniwala dyan. Nagbabait-baitan lang yan." Oo, maganon no? So, anong dapat nating sabihin kay BP Sara? "Huwag kayong maniwala dyan.
Oo, kalma. Hindi pwede, kalma. Baka first and last natin to, Boss Mike. Ganun ba yun? Baka last din na natin to. Kalmahan natin, guys. Di ba? Oo, kasi yun ang sabi niya eh. Huwag kayong maniwala dyan. Nagbabait-baitan lang yan. Dapat pala may basher tayo rito. Oh, bro. Pero yun talaga, sabi niya yun, ha? Siya may sabi nun. Pero mga kapatid, meron akong kasi nabalita kanina, 'di ba? Nag daw, sabi daw ni VP Sara. Fake news daw yung sinabi na babiyahe siya sa Kuwait. 'Di ba? Sinabi niya, PCO, fake news 'yan. Oo, sabi niya. Sinagot naman yan Oo. ng PCO eh. Ano sinabi ng PCO, Boss Mike? Wala akong sinabing ganyan. Ayun. Kami sinabing ganyan. Ikaw Oo. lang ang may sabi niyan. O, Correct. diba? Yes. Ang mahirap kasi sa ating kagalang-galang na vice presidente nagdadagdag dun sa issue o yung mga sagot ng Malacanang na hindi mo naman dapat gawin. 'Di ba? Doon ka lang talaga't unawain mong maigi yung sinasabi ng tagapagsalita ng Malacanang kasi nauuna kasi emosyon eh. Yan ang problema kay Madam BP. Oo. Baka hindi natuloy sa Kuwait. Hindi na natuloy. Pero Pinlano niya, hindi lang siya natuloy. Hindi lang natuloy. Kaya ngayon, sinasabi niyang fake news. Pero nakakita ko si BP Inday Sara Duterte, may isang video, nagsimba siya. Oo. Parang nagpapasalamat yata dahil na-arcade yung kanyang... Nagpamisa nga. At saka siya mismo nagsabi kasi noon, nababiyahe siya sa Kuwait. Nung June 30 daw. Nung June 30. Hindi lang natuloy. Oo. Pinlano. Pero bakit ganun, no? Parang kung may evidence naman talaga na siya may sabi nun, ba't tinatanggi niya? Parang wala nang, wala nang... Hindi, parang... hindi, parang wala na siyang pakialam kahit na magsalita siya ng kasinungalingan. Parang ganun yung labas eh. Kasi, dapat nandito si si attorney, pangalan nun? Attorney Claire? Hindi, isa pa attorney. Si, Attorney Libayan. Hindi, wala yun. Walang kwenta yun. Hindi, yung attorney Kapunan ba yun? Nagsabi? Kala ko Attorney Roque. Hindi, dapat nandito talaga si attorney Roque in the first place. Pwede naman natin silang imbitahin lahat eh. Oo, si attorney Lona Kapunan, no? Kasi may sinabi siya noon tungkol dyan eh. Meron dong, parang may may ganun-ganun daw yung vice-presidente. Pero ano yung opinion yun? Opinion lang yun. Pero ni minsan Attorney Kapunan. yung opinion ni Attorney Kapunan, minsan naniniwala ako eh. Parang totoo eh, no? Oo, parang totoo eh. Ako hindi ako naniniwalang may konti si Normal lang naman yung maghukay ka ng buto tapos itatapon mo sa West Philippine Sea. Normal gawain talaga ng tao. Normal lang. Kaya walang normal lang yun. Normal sa kanya. Ay, teka muna. Normal lang din ang magbanta bilang vice-presidente. Oo, normal yun. Lahat ng vice-presidente ginagawa yan. Teka, normal din ba yung gusto ng isang tao na pumutol ng ulo? Normal yun para sa Normal kanya. yun. Basta sa Duterte, normal yun. Mga boss, normal nga yung ganito eh. Normal nga yung ganito. Hindi lang ibinigay ni Pangulong Bongbong yung relo niya doon sa graduate na kadete. Oo. Kasi syempre, kasi si Digong, may video kasi dati na mayroon siya binigay ng relo sa graduate na kadete. Hindi natin alam kaninong relo yun, ba't binigay agad ni Digong. Malay mo, bigay lang ni Garma yun, walang sentimental value. Yung kay Pangulong Bongbong, baka hindi niya binigay, malay mo, sa kasal nila yun. Bigay ng anak bigay ni Sandro, so may sentimental value. Ibig sabihin, kahit anong bait, may mga bagay na hindi mo pwedeng ibigay. Ngayon, binigyan na lang kahulugan yung madamot. Normal lang kay BP Sara yun na hindi lang daw, narinig niya raw hindi binigay ni Pangulong Bongbong yung relo. Ang naisip niya na agad, toxic ang aming relasyon. Naisip ko, putulin ko ang olo niya. Tapon sa West Philippines siya. Napakababaw. Normal lang. Normal lang yung kanyang reaction. Napakababaw na dahilan. Normal sa tao. Kasi kung ating tingnan nyo isisingit ko lang. Nakita nyo si Ramon ang ngayon, Ay, grabe. Di ba? Ipo-promote mo na. Hindi. Hoy, wait lang. Ano ba yung kay Ramon ang na yan? Di mo alam. Hindi, alam ko yan. Pero sige, nagmamaang-maangan lang ako. Sige. Uy, matindi Ako naniniwala ako na yung ginagawa ni Ramon ang ngayon ay mawalang galang sa iba. Baka sa mga tagapakinig natin, di sumang-ayon, opinion ko lang naman. Na tingin ko may basbas ni Pangulong Bongbong. Uy! Hindi tayo magtataka doon. Bakit kanyo? Mula una pa lang na lumabas si Ramon Ang, na nagsalita na pinatawag daw siya ni Pangulo, sa dami ng proyekto ng mga nagawa ni Ramon Ang,
laging bukang bibig si Pangulong Bongbong Marcos. At meron si video si Ramon Ang, si Sir, na pinupuri niya si Pangulong Bongbong. Napanood niyo ba yun? Correct. Di ba, saan kayo meron kasi nasabi tungkol sa flood control? Di ba, nakalinya yan kay Ramon Ang? Hindi. Ay, yung investigation ng ano? Ay, investigation ba? Yung ano, Hindi, kasi may sinabi si Ramon Ang tungkol Yung kasi sa Maynila, isosolve daw niya yung problema. Tulong Siya siya. lang. Eto yan. Eto Isang kayo. Sige, boss. yung ibang bilyonaryo, anong ginagawa dito sa Pilipinas? Sasagutin ko ba yan? 'Di ba? Hindi ko alam hindi ko pa Mga na-feel. ano ng lupa. Wala akong pinapangalanan, basta 'yun. naging oligarch. Oh. Pero si Ramon Ang, 'di ba? Namimigay. Namimigay. Bakit naman ganun? Dapat dapat yung Natulas ako. Sorry. dapat ganun yung ginagawa ng mga mayayaman. Sorry, binahing lang ako. Sorry. Pero nasabi ko yan kanina, nag-vlog ako kaninang umaga, no. Nag-vlog ako kaninang umaga, sabi ko kung eto lang si Ramon Ang susundan ng maraming mga mayayamang tao sa Pilipinas, hindi malabo. May ano Baka yung 3 taon na natitira ni Pangulong Bongbong Marcos, malamang malayo na yung marating natin. Yes. Kung ang gagayahin natin, yung mga bilyonaryo, trilyonaryo na pinakamayaman na sa bansang ito, ang gagawin mangangam ka pa rin ng lupa, ng may lupa. Grabe siya. Wait, ang bigat na. Diba? Akala yung may Boss Mike. Eto pa, yung iba, abay tumatakbo pang magsilbi ng bayan. Yung iba nga, tumakbo pang mga senador, Sino diba? ba yan? Sino ba yan? Ano kasi yan? Sino ba kasi yan? Efren Bata Reyes ba yan? Baka akala nila yung pera parang nila. Ano ngayon? Parang si Mark, tahimik Madadala sa ngayon, impyerno. nagsasalita, di ba? Si Mark, tahimik lang. Salita ka! Parinig ka, Mark. Nakatulog Paramdam ako si ka. Mark. Ayan. Dito nakikinig ako. At saka mga boss, ang maganda dito, si Ramon ang gusto niyang gawin, tulungan yung mga kababayang Pilipino natin Siya yung bukod tangi na bilyonaryo na nakikita natin, na gusto talagang tulungan yung mga kababayang Pilipino natin. Yung iba dyan, ng mga bilyonaryo, hindi na nga tumutulong sa mga kababayang Pilipino natin, pinahihirapan pa yung buhay ng mga kababayang Pilipino natin. Meron nga dyan, iba, nangangamkam ng lupa na hindi naman kanila Sino ba yan? Sino ba kasi yan? Efren Bata. Taga Pilipinas. Wala ba yan? na lang ng mga viewers natin. Ang alam ko lang naman kasi, noon merong batas na gustong ipatupad. Ang tawag doon, Land Use Act. Oo, pero may umipit daw sa Senado. Yun ang chismis. Oo, nung nakaupo pa raw siya, inipit daw sa Senado. Pero speaking ng ganyan, kasi may experience ako dyan, unang trabaho ko, naging amo ko yung mga yan Talaga? Oo. Sino ba yan? Uy! Banggitin mo muna yung amo mo bago paano namin makakatch up yan. Hindi, seryoso. Hindi, unang-una kong trabaho, naging amo ko sila sa mall. Tapos isang beses kasi pumunta yan. Hindi pa siya senador nun Tapos break time ko. Tapos sinutusan ako, yung nga break time ko Susundan ko yan. Siya pala yun. Tanggal na ako. Hindi kasi, boss, Tanggal sa trabaho. Boss Takero, kahit ang tao kasi politiko, kahit gaano kayaman, dami ng pera, kung walang ugaling matulungin, wala. Tao. Si Ramon Ang, may pagka-philanthropist Nakita mo yung na-disgrasya dun sa airport na mag-ina na yung nagkaroon ng aksidente. Na yung sasakyan nagdire-diretso namatay yung bata. Tinulungan niya yun. Tinulungan niya, marami na talagang ginagawang pagtulong si Ramon Ang. Tsaka kailangan niyang gawin yun kasi under ng San Miguel yung operations ng Ninoy Aquino. Pero isa lang masasabi ko dyan. Oo, baka naman yan yung alam ko, yung kakilala ko, na biglang yumaman ng husto nung panahon ni panunungkulan ni Digong. Uy, sangkay. Ano si sangkay na? Hindi kaya yan yan? Sino Hindi yan? kaya yan? Ay, sabihin mo na kasi, sino ba yun? Napangalanan yan. Oo, sino ba tagabasag natin ng pangalan dito? Isa pa. Kung maalala nyo, may mga proyekto yan na kalsada na dinaanan yung mga lupa na walang value ngayon. Ay, grabe na ang presyo! 1,000 Sino ba- times ang tinaas. Nung nanalo ba si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang presidente, nung pagkakita niya na yung numero niya umangat, sino una agad niya in-appoint Sino ba? na sekretary? Tahimik lang! Sino nga ba? Sa Sino nga ba? DPW. Wait, dapat tahimik lang tayo dyan, guys. Parang si Mark. Si Mark, tahimik lang. Parang hirap na hirap kayo mga magpangalan dyan. Si Mark Villar, mga Villar ba yung mga pinag-uusapan? Pinakalanan. Hindi niyo masabi yung mga Wala pangalan kami.
mga bilyar ba? Actual, Hindi namin alam yan, Boss Mark eh. hindi namin alam yan. Wala, di namin alam yan. Panaginip lang namin ni Chris Ulo yun. Kasi Boss Mark, Ay, sa makakapaglobas panaginip. kami ng building, biglang mawala na kami sa mundo. Oo, hindi sa sobrang tahimik, gumuho Lalong yung isang magmamahal yung presyo gumuho ng yung lupa isang nila. tulay, hindi na nagsalita din eh. Correct. Pero sa totoo lang, talagang na-appreciate ng maraming... Tahimik. Go ahead, Boss Mark. Sige, Boss Mark. Ano masyadong tahimik? Masyadong naging tahimik yung gumuhong yung gumuho na tulay nung pag-opening nun sigawan sila, tatak Duterte yan, Duterte. Oh, tapos nung gumuho na isinisi na sa iba. Oh. Si Mark Villar tahimik lang. Oo. Mark, tahimik lang. Tahimik lang. Oh. Buti pa nga multo nagpaparamdam eh. Hindi makapagbigay ng opinion tungkol doon sa Tagal mo bumagsak na ng tulay na yon. Ang bagal ba ng pick-up, Take? Tagal ng pick-up ito eh. Hindi ka naman... Nagulat si Take. Boss Mark, nandiyan ka raw sa TV. Hindi, next ano daw natin, kompleto na tayo dyan sa screen. Dapat Diba? kompleto tayo sa screen. No? Tatlo lang daw kasi yung nasa template nila eh. Pero yun nga, marami ang naka-appreciate sa ginawa ni Ramon Ang, no? Kasi sa maraming bilyonaryo, yun lang ang talagang makikita natin na may concern sa ating bansa. Mamaya maging presidente pa yan ng Pilipinas, di ba? Oy! Teka. Huwag muna natin pag-usapan niya, baka mautlot! 3 years. May tatlong Matagal taon pa, pa, may matagal pa. tatlong taon pa. Okay, so kasama rin natin, nandyan si Sonia Hasigawa, Helen Lamera Cabayao, Jun Pinida, Wing Morales, Carmen Robertson, nandyan rin si Alicia Lee, Lester Walang, Haichu Ramvel, Shirley Fernandez from Hong Kong, nandyan rin kasama natin si Elmer Pinaranda, Sally Ramos Katunggal, Jeco Jerry Cabreros, Homer Ko, Haichu Lionel Ontalan, nandyan rin si Adelaida Villaferte, Tina Valdez, Ima Valdez, Edgardo Cabanas, Nonita Biboso Malyaring, i-shoutout natin si Esteban Barranco, Ed Carlos Cabrera, Lucita Bernardo, nandyan rin si Conchita Eralino, Hanso Ernesto Parcon Sr., Apple Nash, Normie Casadores, Benjamin Ginuba, and Hacho Chito Rodica. Okay, so makahabaan ko, yan natin manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po mag-share. Libre din mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, naway samahan mo po akong lumakad. Gabayan ako sa lahat ng katotohanan at bigyan mo po ako ng lakas sa aking kahinaan, pag-asa sa aking pagkabigo at kagalakan sa aking pasakit. Ano man ang mangyari sa buhay, mangyaring hayaan akong maunawaan ang iyong mga intensyon sa likod nito. Hindi sisihin o mamaliing intindihin ka at maniwala na dapat mayroong iyong perpektong plano sa likod nito. Ngayong araw, nais kong hanapin ang iyong mukha sa aking buhay at magsalita at kumilos ayon sa iyong kalooban upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Idinalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video. Yeah. Sabi ni Barbie, laban tayo, suntukan tayo, sobrang anggas pero tumakbo, baklang ito, Destinya rocket, bading na mapangit, parehas malandi, parehas ugali, hindi sila gudeng, sila'y mangga badeng, hey! Si Barbie nag-back out na, naduwag di na sumipot, baklita, natakot kay Tore, umiyak siya, Barbie Duterte ay sangdar na. Si Barbie nag-back out na, naduwag di na sumipot, baklita, natakot kay Tore, umiyak siya, Barbie Duterte ay
mapange, parehas malandi, parehas ugali. Hindi sila gudeng, hindi sila gudeng. Sila'y mga badeng, sila'y mga badeng. Hey! Si Barbie nag-back out na, naduwag di na sumipot baklita. Takot kay Tore, umiyak siya. Barbie Duterte ay sangdar na. Si Barbie nag-back out na, naduwag di na sumipot baklita. Takot kay Tore, umiyak siya. Barbie Duterte ay sangdar na. Si Barbie nag-back out na, naduwag di na sumipot baklita. Natakot kay Tore, umiyak siya. Barbie Duterte ay sangdar na. Si Barbie nag-back out na, naduwag di na sumipot baklita. Natakot kay Tore, umiyak siya. Barbie Duterte ay sangdar na. Bestia mi Roque, badin na mapanghe, parehas malandi, parehas ugali. Hindi sila gudeng, hindi sila gudeng. Sila'y mga bading, sila'y mga bading. Barbie, Barbie, nasaan ka na? Boxing ring o magpaparlor ba? Di mo ba alam ikaw ang naggamot? Dapat handa ka baklang demon. Barbie, Barbie, nasaan ka na?